Basura. Iyan ang tingin nila sa akin noong gabing palayasin ako habang bumubuhos ang ulan. Habang nagpapakasasa sila sa luho, nakaluhod ako sa putik. Yakap ang kambal sa sinapupunan ko. Wala kang kwenta baog, ang huling sumbat ng halimaw kong biyenan. Ngunit 9 na taon, ibinalik ng tadhana ang lalaking naniwala sa kasinungalingan. Wala na ang mahinang Elena. Ngayon, dugo at buhay ang itataya ko. Pero paano kung ang mismong impyerno nais silang bawiin? Pirmahan mo na ito. 1,000,000 piso para sa tiyan mong walang silbi. Baog ka, Elena. At sa pamilyang Salazar, ang mga gaya mo ay basura lang na dapat itapon ng hindi na lumilingon. Mga salitang iyon ni Doña Carmen ay bumaon sa pandinig ni Elena gaya ng isang kinakalawang na pako. Marumi, masakit, at nakalalason. Sa sandaling iyon, ang tanging hawak ni Elena ay ang paboritong puting polo ni Rodrigo. Maingat niya itong tinatahi. Sinusugpong ang isang maliit na punit sa may balikat na tila ba ang pag-ayos sa tela ay simbolo ng pag-aalaga niya sa kanilang pagsasama. Sa loob ng kanyang bulsa, nakatago ang isang maliit na sapatos ng sanggol. Ang sorpresang balak sana niyang ibigay sa kanyang asawa pag-uwi nito. Isang buhay ang nagsisimulang tumibok sa loob niya, isang himalang matagal nilang ipinalangin. Ngunit sa harap ng kanyang biyenan, siya ay itinuturing lamang na isang tuyot at baog na lupa. Dahan-dahang nalaglag ang polo mula sa kanyang mga kamay. Ang telang kasing puti ng kanyang mga pangarap ay dumampi sa malamig na sahig ng mansyon, tila isang bandila ng pagsuko na hindi niya kailanman ninais iwagayway. Hindi nakapagsalita si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, hinahadlangan ang anumang hikbi o paliwanag na nais kumawala. Nanigas ang kanyang mga daliri at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na umaalingaw sa kanyang buong pagkatao. Tiningnan niya ang tsekeng nakapatong sa mesa, isang pirasong papel na may mahahabang 0, isang halagang itinakda ng pamilya Salazar para sa kanyang dangal at sa kanyang pagkatao. Bakit, Elena? Kulang pa ba? Muling banat ni Doña Carmen habang marahas na hinahagis ang mga papeles ng diborsyo sa harap niya. Narito na ang pirma ni Rodrigo. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka ng mga gwardya palabas ng pamamahay na ito. Alam na ni Rodrigo ang lahat. Alam niyang ginamit mo lang siya dahil sa pera namin at ngayon, ayaw ka na niyang makita pa. Tumingin si Elena sa pirma sa dulo ng papel. Ang bawat kurba ng panulat ay pamilyar sa kanya. Isang pirma na dati ay nagdadala ng katiyakan at proteksyon. Ngunit ngayon ay tila isang hatol ng kamatayan na nagmula sa mismong lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang lamig ng aircon sa loob ng silid ay naging kasing bangis ng hangin ng paparating na bagyo. Sa gitna ng karangyaan ng kristal na chandelier at mga mamahaling muebles na nakapaligid sa kanya, naramdaman ni Elena ang pinakamatinding uri ng kahirapan, ang kahirapan ng isang pusong itinapon at minaliit ng mga taong itinuring niyang pamilya. Wala siyang sinabi. Sa halip, marahan niyang kinuha ang maliit na sapatos ng sanggol mula sa kanyang bulsa at mahigpit itong kinuyom sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang mga tahi nito sa kanyang balat. Hindi siya kukuha ng kahit isang sentimo mula sa tsekeng iyon. Tumayo siya ng tuwid, bitbit ang isang maliit na maletang naglalaman lamang ng ilang pirasong damit at ang kanyang natitirang dangal. Habang humahakbang siya palabas ng pinto, ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila sumasabay sa kanyang tahimik na pagluha. Hinuhugasan ang bakas ng kanyang pag-iral sa mansyong iyon. Paano nga ba magsisimulang muli ang isang pusong pinunit na ang bawat pahina bago pa man matapos ang unang kabanata? Saan dadalhin ng isang ina ang kanyang mga pangarap sa mundong ang tanging halaga ng isang babae ay nakasulat sa isang pirasong tsekeng tinanggihan niya? Sa gitna ng dilim at bagsik ng ulan, isa lang ang alam ni Elena. Simula sa gabing ito, ang pag-ibig ay isa na lamang alaala na kailangan niyang ibaon upang mabuhay ang mga anak na ipinagkait sa kanya ng tadhana. 9 na taon. Ang bawat taon ay tila isang pahina sa isang aklat na sinulat ng pawis, luha at walang humpay na pagpupunyagi. Ang dating marangyang mansyon ng mga Salazar ay naglaho na sa alaala ni Elena, napalitan ng mumunting ingay ng kanyang maliit na karinderya sa isang masikip na eskinita ng Maynila. Ang amoy ng kumukulong sinigang at ang halimuyak ng adobo ay nagmistulang pabango niya,
at ang bawat benta ay parang gintong nagbibigay buhay sa kanyang munting pamilya. Baluktot na ang kanyang likod, may ilang peklat na sa kanyang mga bisig dahil sa pagkapaso sa mainit na kaldero, ngunit ang mga mata niya ay nanatiling maliwanag at may determinasyon. Ang kanyang lumang damit ay laging labas-labas, tinitiyak na malinis at maayos siya sa harap ng kanyang mga suki. "Nay, tapos na po yung mga pinggan!" Boses ni Leo, 9 gulang, habang buong husay na inaabot ang isang tumpok ng malilinis na plato sa kanyang ina. Ang mga kamay nito, bagamat maliliit pa, ay sanay na sa paghugas. Ang mukha niya ay may bahid ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng kakaibang talino at pagiging seryoso, tila ba nag-iisip siya ng mga bagay na hindi karaniwan sa kanyang edad. Maya-maya ay lumabas si Maya, ang bunsong babae, na may hawak na krayola at isang punit-punit na karton. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng turon na tinda ng kanilang kapitbahay, at ang mga mata niya ay kasing inosente ng bawat bagong umaga. "Ate, tingnan mo po." "Nay," anya, ipinapakita ang ginuhit niyang pamilya. Walang mukha ang tatay sa guhit, isang blankong anino lamang, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa nanay at mga anak. Napaismid si Elena, pinisil ang ilong ni Maya. "Galing naman ng baby girl ko. Sige, iligpit mo na yung gamit mo, malapit nang lumakas ang sikat ng araw." Nasa ganoon silang paglilibang nang biglang pumailan lang ang tunog ng lumang loudspeaker mula sa labas. Masakit sa tenga at may bahid ng pagbabanta. "Attention, attention sa lahat ng residente ng Barangay Santol. Sa darating na Miyerkules, magsisimula na ang demolisyon ng inyong mga bahay. Ang Salazar Corporation ang mamamahala sa pagpapaunlad ng lugar. Inaanyayahan ang lahat na lumikas ng mapayapa upang maiwasan ang anumang insidente." Biglang huminto ang galaw ni Elena. Naramdaman niya ang malamig na dugo na dumaloy sa kanyang mga ugat. Salazar Corporation. Ang pangalang matagal niyang inilibing sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso ay muling bumalik. Dala ang banta ng pagwasak. Ang bawat pintuan, bawat dingding, bawat piraso ng tabla na pinagtamnan niya ng pag-asa at pagmamahal ay malapit ng gumuho. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. "Nay, anong demolisyon po?" tanong ni Leo, bakas sa kanyang boses ang pagkabahala. Maya ay napakapit sa kanyang hita. "Wala anak," pagsisinungaling ni Elena, pinilit na panatilihing kalmado ang boses. "Sige, kayong dalawa, pumasok kayo sa loob ng bahay. Doon lang kayo, huwag kayong lalabas. May pupuntahan lang si nanay." Pinandilatan niya si Leo na tila naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Ang dalawang bata ay sumunod, ngunit ang pag-aalala ay kitang-kita sa kanilang mga mata. Humakbang si Elena palabas ng kanyang munting karinderiya. Ang puso niya ay tila isang tambol na humahataw ng napakabilis. Sa di kalayuan, unti-unting lumitaw ang isang itim na van, kinintab na tila isang anino sa sikat ng araw, at tumigil sa gilid ng kalsada. Hindi niya masyadong pinansin ang kakaibang sasakyan. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang mga anak. Ang kanyang munting lupain, ang kanyang tahanan, ang pinagtamnan niya ng pangarap para sa kanyang mga anak. Lahat ng iyon ay hindi niya kailanman hahayaang sirain. Mula sa dilim ng van, isang lalaki ang tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi siya nakilala ni Elena. Isang malakas na ugong ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng kalye, palakas ng palakas, tila isang halimaw na umuungol. Nagsimulang lumapit ang isang malaking bulldozer, ang kanyang ngipin ay handang bumalibag sa anumang makaharang. Huminto ito sa tapat ng kanyang bahay. Ngunit si Elena ay tumayo ng matuwid, ang kanyang mga bisig ay nakadipa sa harap ng makina, nakaharang sa tila naglalakad na demolisyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit, nagdarasal. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handang sumalungat. Ang dambuhalang makina ay huminto. Ang usok nito ay humalo sa makapal na alikabok na tila isang pader na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nanatiling nakatayo si Elena, ang kanyang mga paa ay nakabaon sa tuyong lupa, at ang kanyang mga bisig ay nakadipa bilang huling depensa ng kanyang tahanan. Ang kanyang mabilis na paghinga ay nagdadala ng lasa ng krudo at lupa sa kanyang lalamunan, ngunit hindi siya kumilos. Bumukas ang pinto ng isang mamahaling sasakyan sa likuran ng bulldozer. Isang pares ng makintab na sapatos na balat ang tumapak sa maruming kalsada. Unti-unting lumalapit ang isang anino na tila nagdadala ng lamig sa gitna ng matinding sikat ng araw. Nang humupa ang alikabok,
tumambad ang isang lalaking nasa rurok ng kapangyarihan, si Rodrigo Salazar. Ang kanyang mamahaling vest at puting polo ay walang bahid ng dumi, isang malaking kabaligtaran sa babaeng hinarap niya. Ngunit ang bawat hakbang ni Rodrigo ay biglang bumagal. Ang kanyang awtoridad ay tila natunaw ng magtama ang kanilang mga mata. Ang babaeng itinuturing niyang balakid sa kanyang proyekto, ang istorbong residente na ayon sa kanyang mga tauhan ay matigas ang ulo, ay ang mismong babaeng gabi-gabi niyang hinahanap sa kanyang mga panaginip sa loob ng 9 na taon. Elena? Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng paligid. Huwag mong dumihan ang pangalan ko sa pamamagitan ng pagbanggit nito, malamig na tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay walang bakas ng takot. Tanging puot na kasing talim ng mga bubog. Bakit ka narito, Rodrigo? Para tapusin ang sinimulan ng nanay mo? Para tuluyan na kaming burahin sa mundong ito? Elena, akala ko nasa ibang bansa ka na. Ang sabi ni Mama, kinuha mo ang pera at... Hindi natapos ni Rodrigo ang kanyang sasabihin dahil sa isang mapait na tawa na kumawala sa mga labi ni Elena. Akala mo, pinili mong maniwala sa kasinungalingan dahil iyon ang mas madali para sa iyo, anang Elena. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa loob ng kanyang maliit na dampa. Ilang sandali pa, lumabas siya bitbit ang isang kalawanging lata ng biskwit. Sa harap ng maraming tao at ng mga tauhan ni Rodrigo, binuksan niya ito at kinuha ang isang pirasong papel na naninilaw na sa luma. Ihinagis niya ang papel sa dibdib ni Rodrigo. Iyan ang presyo ng dangal ko na ibinayad ninyo. 9 na taon, Rodrigo. 9 na taon kaming nagdidildil ng asin. 9 na taon akong nagkalkal ng basura para lang may maipakain sa mga anak ko. Pero ni isang sentimo sa checking iyan, hindi ko hinawakan. Isaksak mo yan sa baga mo. Natigilan si Rodrigo habang hawak ang checking may halagang 1,000,000 piso. Malinis, walang pirma ng bangko, at tuyo. Ang papel na akala niya ay naging tulay ni Elena sa marangyang buhay ay isa palang saksak sa puso na nanatiling bukas sa loob ng halos 1 dekada. Sa sandaling iyon, 2 maliliit na bulto ang lumabas mula sa likuran ni Elena. Si Leo, na may madilim na tingin, ay tumayo sa harap ng kanyang ina, habang si Maya ay mahigpit na yumakap sa binti nito. Ang mukha ni Leo, ang hugis ng kanyang noo, ang talim ng kanyang mga mata, at ang paraan ng kanyang pagtayo, ay tila isang salamin ng kabataan ni Rodrigo. Sino po siya, Nay? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Hindi makahinga si Rodrigo. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng katotohanan. Ang mga batang ito na pinalaki sa hirap, ay may dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Akala niya ay baog si Elena, akala niya ay wala siyang iniwan kundi pait. Ngunit heto ang 2 buhay na patunay ng lahat ng ninakaw sa kanya ng sarili niyang ina. Sinubukan ni Rodrigo na humakbang palapit. Ang kanyang kamay ay nanginginig na abutin ang balikat ni Leo. Anak, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, marahas siyang itinulak ni Leo. Ang maliit na lakas ng bata ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Rodrigo. Huwag mong hawakan ang nanay ko! Umalis ka rito, masama kang tao! Ang bawat pihit ng manibela ni Rodrigo patungo sa kanilang mansyon ay tila isang paghila sa isang kadenang punong-puno ng tinik. Sa kanyang tabi, ang checking naninilaw at gusot-gusot ay nakalatag. Isang pirasong papel na sapat na sana para iligtas si Elena sa gutom. Ngunit mas pinili nitong mabulok sa dilim kaysa hayaang madungisan ang kanyang dangal. Ang bawat ilaw ng lungsod na dumadaiti sa kanyang paningin ay tila mga nanunumbat na mata. 9 na taon siyang namuhay sa kasinungalingan, habang ang babaeng mahal niya ay nakikipagbuno sa lupit ng tadhana, kasama ang 2 batang may kanyang dugo. Nang pumasok siya sa malawak na tarangkahan ng mansyon, ang katahimikan ng paligid ay naging nakabibingi. Ang mansyong dati niyang itinuturing na simbolo ng tagumpay ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa ginto at kristal. Natagpuan niya si Doña Carmen sa veranda, marangyang nakaupo habang humihigop ng tsaa. Tila walang anumang bagyong nagaganap sa labas ng kanilang bakod. Rodrigo, anak, bakit ganyan ang itsura mo? At bakit hindi mo natuloy ang pag-inspeksyon sa proyekto? Tanong ng matanda, ang kanyang boses ay malambing ngunit may talim ng kontrol. Ibinagsak ni Rodrigo ang tseke sa gitna ng lamesang gawa sa marmol. Ang tunog ng papel na tumama sa matigas na ibabaw ay tila isang putok ng baril sa gitna ng gabi. 9 na taon, Ma. 9 na taon ninyong ipinamukha sa akin na iniwan ako ni Elena dahil sa pera.
9 ninyong sinabing baog siya at wala kaming kinabukasan. Hindi natinag si Doña Carmen. Ibinaba niya ang kanyang tasa nang walang ingay at tumingin ng diretso sa kanyang anak. Ginawa ko ang dapat, Rodrigo. Ang babaeng iyon ay isang anay na sisira sa pundasyon ng pamilya Salazar. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Mangyayari ba iyon kung nagpakatali ka sa isang babaeng walang maibibigay sa iyo kundi kahirapan? Kahirapan? Napatawa si Rodrigo, isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Ma, may 2 akong anak. 2 batang lumaki sa putik habang ako ay natutulog sa malambot na kama. May mga anak ako na ang tingin sa akin ay isang halimaw. Ipinagpalit ninyo ang apo ninyo para sa isang kumpanya. Wala silang puwang dito kung hindi sila dumaan sa aking pamantayan, malamig na tugon ni Doña Carmen. At huwag mong kalilimutan, Rodrigo, nakatakda na ang kasal ninyo ni Isabela sa susunod na buwan. Iyan ang kasunduang magliligtas sa ating mga shares sa merkado. Eksaktong pagbanggit sa pangalan ay ang pagdating ni Isabela, suot ang isang damit na mas mahal pa kaysa sa buong bahay ni Elena sa Q8. Ngumiti siya kay Rodrigo, isang ngiting praktisado at walang emosyon. Sweetheart, are you okay? You look stressed. Tiningnan ni Rodrigo ang babaeng nasa harap niya, isang replika ng kanyang ina, isang taong nabubuhay sa ibabaw ng mga kasunduan at imahe. Wala nang kasal na mangyayari, Isabela. Tapos na tayo. At ikaw, ma. Tumingin siya kay Doña Carmen nang may pinalidad na tila isang pader na bumabagsak. Mula ngayon, huwag ninyo akong tatawaging anak hanggat hindi ninyo nararamdaman ang bawat latay ng hirap na idiningos ninyo kay Elena. Tumalikod si Rodrigo at lumabas, hindi pinansin ang mga hiyaw ng kanyang ina na nagbabantang babawiin ang lahat ng kanyang kayamanan. Nagmaneho siya pabalik sa lugar kung saan ang hangin ay amoy usok at basura, ang lugar kung saan matatagpuan ang kanyang tunay na buhay. Gabi na nang makarating siya sa tapat ng maliit na dampa ni Elena. Ang bintana ay may malalaking siwang, at mula sa labas, narinig niya ang sunod-sunod na ubo ni Maya, isang tuyo at masakit na tunog na tila humihiwa sa kanyang dibdib. Nakita niya ang anino ni Elena na pabalik-balik, malamang ay naglalagay ng basang bimpo sa noo ng bata. Tumayo si Rodrigo sa ilalim ng isang posteng aandap-andap ang ilaw. Hawak niya ang isang kahon ng mga mamahaling laruan na binili niya sa daan. Ngunit nang makita niya ang kandilang nagliliyab sa loob ng bahay dahil walang kuryente, naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan. Wala itong silbi sa harap ng isang batang may sakit at isang inang pagod na sa mundo. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero ay tila mga martilyong pumupukpok sa katinuan ni Rodrigo. Sa labas ng munting dampa, ang putik ay kumakapit sa kanyang mamahaling sapatos, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang tanging naririnig niya ay ang mahina at gumaralgal na paghinga ni Maya mula sa loob. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang malaking kahon ng mamahaling bupbol at isang debateryang manika na nakasuot ng sedang kulay rosas. Mga bagay na sa tingin niya ay sapat na upang bumili ng isang ngiti. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, na tila ba natatakot siyang mabasag ang anumang natitirang katahimikan. Bumungad sa kanya si Elena, nakatalikod at abala sa pagpapakulo ng tubig sa isang maliit na kalan. Ang usok mula sa uling ay humahalo sa amoy ng Vicks at lagnat. Elena, may dala ako para kay Maya, mahina niyang sambit. Pilit na pinapalambot ang kanyang boses. Lumingon si Elena, ang kanyang mga mata ay pagod at may malalalim na itim sa ilalim. Hindi siya sumagot, tanging isang tingin na puno ng pagod at kawalan ng tiwala ang ibinigay niya bago muling humarap sa kalan. Ngunit bago pa man makalapit si Rodrigo sa hihiga ng bata, isang maliit na bulto ang humarang sa kanya. Si Leo. Ang bata ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Tiningnan niya ang kahon na hawak ni Rodrigo, hindi nang may pagkagulat o katuwaan, kundi nang may matinding poot. Para sa kapatid mo, Leo, magugustuhan niya ito, sabi ni Rodrigo, sinusubukang abutin ang balikat ng bata. Sa isang iglap, kinuha ni Leo ang manika mula sa kahon. Ngunit sa halip na yakapin ito, buong lakas niya itong inihagis sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa semento ay tila isang pagbasag sa huling pag-asa ni Rodrigo. Ang ulo ng manika ay nayupi, at ang mga mata nito ay nanatiling nakadilat ng walang buhay sa gitna ng dumi.
Hindi namin kailangan yan, sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Wala kaming tatay. Namatay na ang tatay ko nung gabi na kailangan ni nanay ng pambili ng gatas pero wala siyang mahingan. Namatay na siya nung araw na nilalagnat ako pero kailangang maglabada ni nanay para lang may makain kami. Ang bawat salita ng bata ay tila isang lason na bumabaon sa puso ni Rodrigo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na narito na siya ngayon, na kaya na niyang ibigay ang lahat, ngunit ang katotohanan ay tila isang pader na hindi niya kayang buagin. 9 na taon ng kawalan ay hindi mababayaran ng isang pirasong laruan. Leo, tama na yan, manan. Mahinang saway ni Elena, ngunit walang pait sa kanyang boses. Tanging isang malalim na sugat na hindi na kailanman maghihilom. Lumapit si Rodrigo, sinubukang pulutin ang sirang manika, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya si Maya na nagmulat ng mata, tumingin sa sirang laruan at pagkatapos ay tumingin sa kanya ng may takot. Ang takot sa mga mata ng sarili niyang anak, ang pinakamatinding parusa na natanggap niya sa buong buhay niya. Lumapit si Elena sa kalan upang hanguin ang mainit na tubig, ngunit ang kanyang paggalaw ay biglang bumagal. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim at ang amoy ng nasusunog na mantika mula sa kabilang kawali ay tila naging sobrang bigat para sa kanyang paghinga. Ang tindi ng pagod, ang puyat at ang bigat ng emosyon na dinala niya sa loob ng halos isang dekada ay biglang sumingil sa kanyang katawan. Elena, tawag ni Rodrigo nang mapansin ang paggiwang ng babae. Bago pa man siya makahakbang, ang mga tuhod ni Elena ay bumigay. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa sahig, kasabay ng pagtalsik ng ilang patak ng tubig mula sa hawak niyang tabo, ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nanay! Ang tanging sigaw na kumawala sa bibig ni Leo habang mabilis na sumusugod sa tabi ng kanyang ina. Ang bawat hininga ni Elena ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay maaaring maputol. Sa gitna ng naghihingalong liwanag ng kandila, mabilis siyang binuhat ni Rodrigo. Ang bigat ng kanyang asawa ay hindi nagmumula sa laman, kundi sa lahat ng pasakit na binuhat nito sa loob ng 9 na taon. Para itong tuyong dahon sa kanyang mga bisig, magaan, tila wala ng buhay, at tila hihiramin na ng hangin. Leo, kunin mo ang gamit ng kapatid mo. Isasama natin siya. Utos ni Rodrigo habang mabilis na lumalabas ng pinto. Hindi na pinansin ang putik na tumatalsik sa kanyang pantalon. Dinala sila ni Rodrigo sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Sa gitna ng siksikan at amoy ng gamot at pawis, nanatiling nakatayo si Rodrigo sa gilid ng higaan ni Elena. Nang magmulat ng mata ang babae pagkalipas ng ilang oras, ang unang nakita niya ay ang mukha ng lalaking naging sanhi ng kanyang mga peklat. Ngunit sa halip na pasasalamat, ang mababakas sa kanyang mga mata ay ang matinding pait. Umalis ka na rito, mahinang sambit ni Elena. Ang boses ay tila isang gasgas na plaka. Hindi namin kailangan ng awa mo, may pambayad ako. Elena, please, hayaan mo akong bayaran ng bill. Hayaan mong gawin ko ito para sa inyo, pagsusumamo ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi siya sinagot ni Elena. Sa halip, sa harap ng namamagang mga mata ni Rodrigo, dahan-dahang hinubad ni Elena ang kanyang lumang singsing sa kasal. Ang tanging alaala ng kanilang nakaraan na hindi niya naibenta sa loob ng 9 na taon ng gutom. Inabot niya ito kay Leo na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Leo, anak, ibigay mo ito sa cashier. Sabihin mo, sapat na iyan para sa pambayad natin. Huwag kang tatanggap ng kahit isang sentimo mula sa kanya. Utos ni Elena habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kisame. Iniiwasan ang tingin ni Rodrigo. Naramdaman ni Rodrigo ang isang matinding hiwa sa kanyang pagkatao. Ang singsing na iyon, na simbolo sana ng kanilang pangako, ay naging pambayad sa isang ospital dahil sa labis na pagtanggi ni Elena sa kanyang tulong. Doon niya naintindihan na hindi pera ang kailangan ni Elena, kundi ang pagbabalik ng dangal na ninakaw sa kanya. Kinaumagahan, hindi bumalik si Rodrigo sa kanyang opisina. Hindi rin siya bumalik sa kanyang mansyon. Sa halip, sa tulong ng isang kakilala sa lugar, umupa siya ng isang maliit at mainit na silid na saktong nasa tapat lamang ng karinderya ni Elena. Hinubad niya ang kanyang mamahaling suit at sapatos na balat. Nagpalit siya ng isang simpleng t-shirt na puti at tsinelas na de goma. Nang magbukas si Elena ng kanyang karinderya kahit mahina pa ang katawan, nagulat siya nang makita si Rodrigo na nakatayo na sa harap ng lababo. Ang lalaking dati ay tinitingala sa mga board meeting
ay ngayon ay abala sa paghagod ng sabon sa mga maduduming plato. Ang bawat pagkilos niya ay longo at hindi sanay, ngunit may determinasyong hindi matitinag. Ano bang ginagawa mo rito? Singhal ni Elena, habang pilit na kinukuha ang sandok mula sa kanya. Naguhugas ng plato, Elena. May utang ako sa bawat platong hindi mo nahugasan dahil sa pagod mo sa loob ng 9 na taon, sagot ni Rodrigo nang hindi tumitingin sa kanya. Narinig ang tunog ng isang basag na plato nang aksidente itong mabitawan ni Rodrigo. Ang mga kapitbahay at suki ng karinderya ay nagsimulang magbulungan, pinapanood ang isang mistulang mayaman na nagpapakahirap sa gitna ng init at usok. Ngunit hindi natinag si Rodrigo. Pinulot niya ang mga piraso ng nabasag na plato, hinayaang magasgasan ang kanyang mga daliri at muling nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ngunit ang katahimikan ng kanilang munting mundo ay biglang bumasag ng isang marangyang sasakyan, ang dahan-dahang pumasok sa masikip na eskinita. Ang tunog ng mamahaling makina ay tila isang banyagang ingay sa gitna ng kahirapan. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng karinderya. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Carmen. Ang kanyang mga paa na nakasuot ng mamahaling stiletto ay dahan-dahang tumapak sa hindi pantay na semento. Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang isang panyong sedang may pabango, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri sa paligid. Rodrigo Rodrigo. Ang kanyang tili ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa maingay na paligid ng palengke. Anong kalokohan ito? Bakit ka naglulublob sa basurang ito? Ang bawat hakbang ni Doña Carmen sa mabatong eskinita ay tila isang paglapastangan sa lupang tinatapakan ng mga ordinaryong tao. Ang kanyang mamahaling pabango ay nakikipaglaban sa amoy ng tuyo at usok mula sa karinderya, isang pilit na pagtatangkang ikubli. Ang katotohanang nasa gitna siya ng karalitaan. Hawak niya ang isang puntas na panyo. Mariing itinatakip sa kanyang ilong habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa madungis na apron ni Rodrigo. Rodrigo, anak, tignan mo ang sarili mo! Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng mapait na panunuya. Ang isang Salazar ay hindi nilikha para humawak ng maruming basahan at maghugas ng pinagkainan ng mga hampas lupa. Nakakahiya. Kung nakikita ka lang ng mga kasosyo natin sa negosyo, iisipin nilang nawala na ang katinuan mo dahil sa babaeng ito. Hindi binitiwan ni Rodrigo ang basahang hawak. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang pagod na determinasyon. Ang mas nakakahiya, Ma, ay ang katotohanang mas marangal pa ang maghugas ng plato rito kaysa maupo sa isang trono na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Hindi basura ang paligid na ito. Ang tunay na dumi ay nasa loob ng mansyon natin. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang lumabas ang maliit na si Maya mula sa likuran ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at takot. Nakita niya ang isang matandang babae na nakasuot ng kumikinang na alahas, tila isang reyna mula sa mga kwentong binabasa sa kanya ni Elena. Sa kabila ng takot, nanaig ang turo ng kanyang ina tungkol sa paggalang sa nakatatanda. Rito nagsimula ang isang sandaling dudurog sa puso ng sinumang nakakakita. Dahan-dahang lumapit si Maya kay Doña Carmen. Ang kanyang maliliit na hakbang ay maingat, at ang kanyang mukha ay sumilay ang isang inosenteng ngiti. Yumukod ang bata, kinuha ang kanang kamay ng matanda, at akmang gagawin ang tradisyonal na pagmamano, ang pagdampi ng kamay ng nakatatanda sa kanyang noo bilang tanda ng paggalang at paghingi ng balisbis ng langit. Ngunit bago pa man dumampi ang balat ng bata sa kanyang noo, marahas na binawi ni Doña Carmen ang kanyang kamay. Ang tunog ng mabilis na paghawi ng hangin ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan. "Huwag mo akong hahawakan, ang dumi-dumi mo!" Ang sigaw ni Doña Carmen ay yumanig sa buong karinderya. "Sino ang nagturo sa iyo na hawakan ako? Ang mga gaya ninyo ay hindi dapat lumalapit sa akin." Napatigil si Maya. Ang kanyang maliit na kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin at ang kanyang ngiti ay biglang napalitan ng pait at pagkalito. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata at ang kanyang munting balikat ay nanginig sa tindi ng hiya at sakit. Hindi nakapagsalita si Rodrigo sa tindi ng gulat, ngunit si Elena ay hindi na nakapagpigil. Sa isang iglap, kinuha ni Elena ang isang malaking gaw ng tubig na ginamit niya sa pagbabanlaw ng mga gulay. Tubig na may bahid ng dumi at bula ng sabon.
Nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ito sa paanan ni Doña Carmen. Tumalsik ang maruming tubig sa mamahaling sapatos at sa laylayan ng seda nitong damit. "Lumayas ka rito!" Ang boses ni Elena ay tila isang ugong ng paparating na bagyo. "Maaari mo akong insultuhin. Maaari mo akong tawaging mahirap. Pero wala kang karapatang saktan ng anak ko. Ang duming sinasabi mo ay galing sa labas, nahuhugasan ng tubig. Pero ang dumi ng ugali mo, kahit anong mamahaling pabango, hindi mo maitatago." Nanginig sa galit si Doña Carmen, ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng kahihiyan habang tinitingnan ang nadungisang damit. "Pagsisisihan mo ito, Elena. Akala mo ba ay hahayaan ko ang mga batang may dugong Salazar na lumaki sa burak na ito? Sisiguraduhin kong sa susunod na magkikita tayo, ay iiyak ka dahil kukunin ko ang lahat sa iyo. Lahat." Mabilis na tumalikod ang matanda at sumakay sa kanyang sasakyan. Iniwan ang isang ulap ng usok at ang matinding bigat sa dibdib ng lahat. Niyakap ni Elena ng mahigpit si Maya, habang si Leo ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga bukubuni. Isang linggo ang lumipas, ang banta ni Doña Carmen ay hindi na natiling salita lamang. Isang lalaking nakasuot ng barong ang dumating sa karinderya, dala ang isang puting sobre na may opisyal na selyo ng korte. Nang buksan ito ni Elena, ang kanyang paningin ay nagdilim. Petisyon para sa legal na pangangalaga ng mga anak. Ang basa niya sa bawat salitang tila mga kutsilyong humihiwa sa kanyang pag-asa. Nakasulat doon na ang nanay ay itinuturing na incompetent dahil sa kahirapan at panganib ng tinitirhang lugar. Ang bawat titik sa puting papel na hawak ni Elena ay tila nagiging mga itim na langgam na gumagapang sa kanyang paningin, nagdadala ng lason sa kanyang isipan. Walang kakayahan, panganib sa kalusugan, hindi sapat na kapaligiran. Ang mga salitang ito ay tila mga hatol na binuo sa loob ng isang malamig na silid na punong-puno ng aircon, malayo sa realidad ng isang inang nagpapakapagod para sa bawat butil ng kanin. Ang salitang incompetent mother ay tumatak sa kanyang puso gaya ng isang pasong bakal. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya sa buhay. Hindi pa man natatapos ang hapdi ng pagkakatanggap sa sobre, ang katahimikan ng hapon ay binasag ng sunod-sunod na malalakas na kalabog sa labas ng kanyang karinderya. Isang grupo ng mga lalaking may madidilim na tingin at may hawak na mga pamalo ang biglang sumulpot. Walang sabi-sabi, sinimulan nilang itumba ang mga upuang gawa sa kahoy. Ang tunog ng nababasag na mga baso at ang pagtilamsik ng sabaw mula sa naitumbang kaldero ay yumanig sa buong eskinita. Walang anumang boses ang narinig mula sa mga salarin, tanging ang tunog ng pagwasak at ang marahas na pagbabalibag ng mga gamit na pinag-ipunan ni Elena ng maraming taon. Kasunod ng mga lalaking ito ay ang pagdating ng dalawang opisyal na nakasuot ng uniforme, dala ang isang papel na may pulang selyo. Sarado na ang pwestong ito, anang isa sa kanila, ang boses ay walang anumang bahid ng awa. May reklamo ng maruming pagkain at kawalan ng permit. Kailangang lisanin ang lugar na ito sa loob ng 24 na oras. Napatulala si Elena. Ang kanyang tanging hanapbuhay, ang tanging paraan niya upang mapatunayang kaya niyang buhayin ang kanyang mga anak, ay unti-unting dinudurog sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang maglakad patungo sa mga opisina ng mga abogado sa bayan, umaasang may makikinig sa kanyang panig. Ngunit sa bawat pintuang kinakatok niya, ang tanging tugon na nakukuha niya ay ang pag-iwas ng tingin at ang mabilis na pagsara ng pinto sa oras na marinig ang pangalang Salazar. Ang pangalang iyon ay tila isang pader na kasing taas ng langit, humahad lang sa sinumang nais tumulong sa isang hamak na inang gaya niya. Sa loob ng mansyon ng mga Salazar, nanatiling kalmado si Doña Carmen habang marahang hinahalo ang kanyang tsaa. Ang bawat pag-ikot ng kutsara sa tasa ay tila isang kalkuladong hakbang sa kanyang laro. Sa harap niya, nakatayo si Rodrigo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. "Ma, itigil mo na ito!" Ang sigaw ni Rodrigo, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emotion. "Hindi mo kailangang dumanas si Elena ng ganito. Bakit kailangang sirain mo ang buhay niya para lang makuha ang gusto mo?" "Hindi ko sinisira ang buhay niya, Rodrigo." Malamig na sagot ni Doña Carmen, hindi man lang tinitingnan ng anak. "Ipinapakita ko lang sa kanya ang katotohanan. Ang isang Salazar ay nararapat sa isang palasyo, hindi sa isang pugad ng mga daga. Kung talagang mahal niya ang mga batang iyon, bibitaw siya. Ang kahirapan ay isang sakit, anak, at ayaw kong mahawa ang mga apo ko."
Nang gabing iyon, sa gitna ng kadiliman ng karinderyang wala ng ilaw dahil sa pinutol na kuryente, naupo si Elena sa sahig. Yakap-yakap niya ang kanyang dalawang anak na himbing na sa pagtulog, upang hindi marinig ng mga bata ang kanyang mga hikbi at ang tunog ng sarili niyang pagkadurog. Kumuha siya ng mga piraso ng malambot na tela at dahan-dahang itinakip sa mga tenga ni Leo at Maya. Hinayaan niyang ang sariling balikat ang gumanap na pader laban sa kalupitan ng mundo, habang ang bawat luha niya ay pumapatak sa malamig na semento. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang andap-andap na ilaw ng poste, isang matandang lalaki ang nakatayo, nakamasid sa nawasak na karinderya. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon, at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng isang bagay na hindi nakikita ng iba. Kinabukasan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng dampa ni Elena. Bumaba ang abogado ni Doña Carmen. Bitbit ang isang kasunduan at isang checkbook. 50 milyong piso, Elena, anang abogado, habang iniaabot ang isang mamahaling panulat. Pirmahan mo lang ang dokumentong ito, isang kusang loob na pagsuko ng karapatan sa mga bata, at hindi mo na kailanman muling daranasin ang gutom. Isipin mo ang kinabukasan ng mga anak mo. Nanginginig ang mga daliri ni Elena habang hinahawakan ang panulat. Tiningnan niya ang dulo nito na nakatutok sa linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nagsasabing ito na ang katapusan ng lahat ng kanyang pagdurusa, ngunit kapalit nito ay ang kaluluwa ng kanyang pagiging ina. Ang bawat patak ng tinta sa dulo ng panulat ay tila isang butil ng lason na handang kumitil sa huling pag-asa ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang nakasalalay sa isang pirasong pirma. Sa harap niya, ang abogado ni Doña Carmen ay nakangisi, isang ngising puno ng katiyakan, na ang bawat tao ay may presyo at ang presyo ni Elena ay 50 milyong piso. Pirmahan mo na, Elena, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Udyok ng abogado, ang boses ay kasing dulas ng ahas. Eksaktong lalandat ang dulo ng panulat sa papel nang biglang bumukas ang pinto ng nawasak na karinderya. Ang tunog ng marahas na pagtama ng kahoy sa dingding ay tila isang kulog na gumising sa diwa ni Elena. Humahango si Rodrigo, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang t-shirt ay basa ng pawis. Sa isang iglap, mabilis niyang hinablot ang kontrata mula sa lamesa. Bago pa man makapagsalita ang abogado, marahas na pinunit ni Rodrigo ang papel. Ang tunog ng bawat pagkakahati ng dokumento ay tila isang musika ng paglaya sa pandinig ni Elena. Isinabog ni Rodrigo ang mga pira-pirasong papel sa hangin, hinayaang magmistulang mga mapuputing talulot na nahuhulog sa maruming sahig. Anong ginagawa mo, Rodrigo? Utos ito ng nanay mo. Sigaw ng abogado, ang mukha ay namula sa gulat. Sabihin mo sa nanay ko, kahit magdildil kami ng asin sa gitna ng kalsada, hinding-hindi niya makukuha ang pamilya ko. Ang boses ni Rodrigo ay dumagundong, puno ng paninindigan na hindi kailanman narinig mula sa kanya noon. At sabihin mo rin sa kanya, hindi na ako babalik sa kumpanya. Ibibigay niya ang lahat ng shares, lahat ng pera, sa sino mang gusto niya. Wala akong pakialam. Kinuha ni Rodrigo ang kanyang cellphone at sa harap ng lahat, tinawagan niya ang kanyang sariling kalihim. Ihanda mo ang resignation letter ko. Ngayon din, i-freeze mo ang lahat ng accounts na nakapangalan sa akin sa Salazar Group. Isinusuko ko ang lahat. Napatulala si Elena. Ang lalaking dati ay nakatali sa anino ng kanyang ina, ang lalaking itinuring ang kapangyarihan bilang tanging sandata, ay ngayon ay hubad sa harap niya. Walang kayamanan, walang titulo. Tanging ang sarili lamang niya ang inaalay. Ang sakripisyong ito ay mas malakas pa sa anumang hiyaw ng pag-ibig. Nang lisanin ng abogado ang lugar na may dalang pagkabigo, naiwan ang katahimikan sa loob ng karinderya. Hindi alam ni Elena kung paano tatanggapin ang biglaang pagbabago. Ngunit ng gabi ring iyon, sa labas ng kanyang pinto, naramdaman niya ang presensya ni Rodrigo. Hindi ito pumasok, hindi ito nanggulo. Sa halip, naglatag si Rodrigo ng isang manipis na karton sa semento, sa tapat mismo ng pintuan ni Elena. Naupo siya doon, handang maging bantay laban sa anumang panganib na maaaring ipadala ng kanyang ina. Sa gitna ng kadiliman, habang ang mga lamok ay nagliliparan sa paligid, dahan-dahang binuksan ni Elena ang pinto. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang itinulak ang isang maliit na platitong may nakasinding katol patungo sa tabi ni Rodrigo.
Ang manipis na usok nito ay nagsimulang gumuhit ng mga bilog sa hangin, nagbibigay ng proteksyon sa lalaking nagtangkang protektahan siya. Isang munting pagkilos na nagsasabing sa gitna ng digmaan, may isang maliit na puwang pa para sa pag-aalaga. Sa di kalayuan, ang matandang lalaki na nakamasid sa kanila, isang dating hus na kilala sa kanyang katapatan, ay tumango ng bahagya. May hawak siyang lumang folder na naglalaman ng mga dokumentong maaaring magpabago sa takbo ng laban. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Mula sa radyong debaterya sa loob ng bahay, narinig ang isang balitang nagdala ng panibagong kaba. Isang dambuhalang bagyo, ang pinakamalakas sa loob ng 10 taon, ay nagbago ng direksyon at ngayon ay patungo na sa mismong puso ng Maynila. Ang hangin sa labas ay nagsimulang lumamig, at ang mga dampa sa Hu o Chuot ay nagsimulang umugong sa takot. Ang langit ay tuluyan ng binalot ng madilim at mabibigat na ulap, tila isang higanteng telang itim na nagbabadyang lulon sa buong lungsod. Ang hangin na kanina ay malamig lamang, ngayon ay nagngangalit na at humahampas sa bawat dampa sa Hu o Chuot. Ang mga yerong bubong ay nagsimulang gumaralgal, ang bawat pagtama ng hangin ay tila isang marahas na pagtatangka, nahubaran ang bawat tahanan ng kanilang tanging proteksyon. Sa loob ng munting bahay ni Elena, ang bawat patak ng ulan na tumatama sa yero ay tila tunog ng mga batong inihahagis mula sa langit. Ang bawat siwang sa pader ay naging daanan ng malakas na ihip ng hangin, pinapatay ang huling liwanag ng kandila. Sa gitna ng kadiliman, maririnig ang mahihina at nanginginig na hikbi ni Leo at Maya. Nakayakap sila ng mahigpit sa hita ng kanilang ina, na tila doon lamang sila makakahanap ng kaligtasan. Nay, natatakot po ako. Bulong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig gaya ng mga dingding ng kanilang bahay. Huwag kang mag-alala anak, nandito si nanay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sagot ni Elena, bagaman sa loob niya ay nanalangin siya ng higit sa anumang oras sa kanyang buhay. Hawak niya ang pinto, pilit na itinatulak ito habang ang hangin sa labas ay tila isang malakas na nilalang na gustong pumasok. Biglang isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas. Ang pansamantalang silungan ni Rodrigo, na gawa sa karton ay tuluyan ng tinangay ng hangin. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ni Elena at pumasok si Rodrigo, basang-basa at hingal na hingal. Hindi na nagdalawang isip si Elena, hinayaan niya ang lalaki na pumasok. Sa oras na ito, hindi nagalit ang nangingibabaw, kundi ang pangangailangang mabuhay. Elena, tulungan mo akong iusog ang mabigat na aparador sa harap ng pinto. Sigaw ni Rodrigo sa gitna ng ingay ng bagyo. Ginamit ni Rodrigo ang buo niyang lakas. Ang kanyang mga kalamnan na dati ay sanay lamang sa pagpindot ng keyboard, ay ngayon ay nabanat sa pagtutulak ng kahoy. Nang maingat na maiharang ang aparador, mabilis na pumasok ang maruming tubig mula sa ilalim ng pinto. Ang baha ay tila isang madilim na kamay na unti-unting lumalamon sa kanilang mga gamit. Ang mga bata! Rodrigo, ang mga bata! Hiyaw ni Elena nang makitang umabot na sa tuhod ang tubig. Mabilis na binuhat ni Rodrigo si Maya at isinakay sa kanyang mga balikat, habang si Leo naman ay iniangat niya at pinaupo sa ibabaw ng pinakamataas na cabinet. Gamit ang kanyang sariling katawan, tumayo si Rodrigo sa tapat ng siwang kung saan pumapasok ang malakas na bugso ng ulan, hinahayaang ang kanyang likod ang sumalo sa bagsik ng kalikasan upang hindi mabasa ang kanyang pamilya. Sa bawat pagkislap ng kidlat, nakikita ni Elena ang mukha ni Rodrigo, puno ng pagod, may bahid ng dumi, ngunit may isang uri ng liwanag sa kanyang mga mata na hindi niya kailanman nakita noon. Ang lalaking ito, na dati ay tanging sarili lamang ang iniisip, ay ngayon ay nagsisilbing kuta laban sa unos. Naramdaman ni Elena ang isang mainit na likido sa kanyang paa na hindi tubig baha. Nang muling kumidlat, nakita niya ang isang mahabang hiwa sa braso ni Rodrigo. Marahil ay mula sa isang lumipad na piraso ng yero at ang dugo ay dahan-dahang humahalo sa baha. Ngunit hindi ito pinansin ni Rodrigo. Nanatili siyang nakabantay, tila isang haligi na hindi matitibag. Eksaktong sa rurok ng bagyo, isang nakabibinging tunog ng pagkabasag ang narinig. Ang kaisa-isang bintanang kahoy na natitira sa bahay ay tuluyang bumigay. Hinahayaang ang malakas na hangin at ulan ay pumasok ng walang habas. Ang dampa ay nagsimulang gumiwang, tila isang bangkang malapit ng lumubog sa gitna ng laot. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa loob ng bahay
ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat, malamig at malupit. Ang bintanang nabasag ay naging isang bukas na sugat sa munting dampa ni Elena, hinahayaan ang hagupit ng bagyo na wasakin ang kaisa-isang santuwaryong natitira sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena si Rodrigo. Ang lalaking dati ay hindi man lang marunong humawak ng walis, ang lalaking ang tanging alam ay mag-utos sa mga tauhan, na ngayon ay nakikipagbuno sa nagngangalit na kalikasan. Rodrigo, huwag na, delikado, bumaba ka riyan. Hiyaw ni Elena habang pilit na pinapatong ang kanyang katawan kay Maya upang hindi ito mabasa. Ngunit tila walang naririnig si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa butas na kailangang punan. Sa isang sulok, nakita niya ang ilang piraso ng van na galing sa nawasak na karinderya at isang lumang martilyo. Sa ilalim ng bawat pagislap ng kidlat, ang kanyang bulto ay tila isang aninong sumasayaw sa pagitan ng panganib at determinasyon. Umakyat siya sa isang mabuhay na upuan. Ang kanyang mga paa ay nanginginig sa basang semento, ngunit ang kanyang kamay ay nanatiling matigas sa paghawak ng martilyo. Bumaon ang unang pako sa basang kahoy. Ang tunog nito ay tila isang pagtibok ng puso sa gitna ng katahimikan ng takot. Ang hangin ay pilit siyang itinutulak. Tila gustong ihulog ang dayuhang sumusubok na hadlangan ang kapangyarihan nito. Isang malakas na ihip ng hangin ang nagpabagsak kay Rodrigo mula sa upuan. Ang kanyang balikat ay tumama sa gilid ng lamesa, ngunit mabilis siyang tumayo. Walang reklamo, walang pag-aalinlangan. Muli siyang umakyat, muling humataw ang martilyo. Napatigil si Elena. Nakita niya ang mga daliri ni Rodrigo na nagsisimulang magmula sa dugo. Ang bawat tama ng martilyo ay tila may kasamang panalangin ng pagsisisi. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Elena sa kanyang puso sa loob ng 9 na taon, ang pader na gawa sa pait, galit at puot, ay nagsimulang magkaroon ng sarili nitong bitak. Hindi niya nakikita ang CEO ng Salazar Group. Ang nakikita niya ay isang lalaking handang mamatay para lang hindi lamigin ang kanyang mga anak. Dahan-dahang tumayo si Elena. Nilapitan niya si Rodrigo at sa unang pagkakataon, inilapat niya ang kanyang palad sa likuran ng lalaki upang bigyan ito ng balanse. Ang init ng kanyang kamay ay tila isang kuryenteng nagbigay ng panibagong lakas kay Rodrigo. Sa bawat pako na ibinabaon, ang bintana ay unti-unting nabubuo at ang bawat siwang ay unti-unting nasasara. Nang maibaon ang huling pako, ang nakabibinging ugong ng hangin ay biglang humina. Ang loob ng bahay ay naging payapa. Tila isang lunday na nakahanap ng pampang pagkatapos ng mahabang paglalayag. Bumaba si Rodrigo mula sa upuan, hingal na hingal. Ang kanyang puting polo ay punong-puno na ng putik at mantsa ng dugo. Sa isang sulok, si Leo, na kanina pa nakamasid ng may paniningkit ng mata, ay dahan-dahang lumapit. Hawak niya ang isang malinis, ngunit kupas na bimpo. Tumingin ang bata sa kanyang ina, pagkatapos ay sa lalaking nakaupo sa sahig. Sa isang pagkilos na tila nagpabagal sa takbo ng mundo, iniabot ni Leo ang bimpo kay Rodrigo. Salamat, Papa! Ang bulong ni Leo ay halos hindi marinig. Ngunit sa pandinig ni Rodrigo, ito ay tila isang napakalakas na awit ng pagpapatawad. Napahagulhol si Rodrigo. Hindi niya alintana ang sakit ng kanyang mga sugat. Niyakap niya ang maliit na binti ng kanyang anak. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palad na puno ng dumi. Ang ulan sa labas ay tila humuhugas sa lahat ng kasinungalingan ng nakaraan. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang panaginip lamang na malapit ng magising sa isang masamang katotohanan. Kinabukasan, sa pagtila ng ulan at pagsikat ng araw sa ibabaw ng mga nawasak na dampa, isang sunod-sunod na tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan ng umaga. 3 sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng bahay ni Elena. Rodrigo Salazar, nasa ilalim ka ng pag-aresto para sa kasong luwadao chimdo at taisan at falsification ng mga dokumento ng kumpanya, anang opisyal habang inilalabas ang mga kongsotam na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Tumingin si Rodrigo kay Elena, ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Huwag kang matakot." Ngunit nakita ni Elena sa di kalayuan ang sasakyan ni Doña Carmen na dahan-dahang dumadaan. Ang matanda ay nakasilip sa bintana na may isang mapait na ngiti ng tagumpay. Ang tunog ng metal na nagtagpo sa mga pulso ni Rodrigo
ay tila isang hatol na yumanig sa katinuan ni Elena. Sa gitna ng maputik na kalsada, habang ang sikat ng araw ay tila nakikiramay sa bigat ng sitwasyon, pinanood ni Elena ang lalaking kakarampot pa lamang na naghihilom sa kanyang puso na muling kinuha ng tadhana. Ang bawat hakbang ng mga pulis ay tila pagbura sa init ng pagpapatawad na naramdaman nila kagabi. Rodrigo! Ang sigaw ni Elena ay bumasag sa katahimikan, isang paos at basag na boses na puno ng pagkabahala. Tumingin si Rodrigo sa kanya, pilit nang ngumingiti sa kabila ng kahihiyang dulot ng mga posas. Elena, alagaan mo ang mga bata. Huwag kang maniniwala sa kanila. Magiging maayos ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, marahas siyang itinulak ng mga opisyal papasok sa loob ng sasakyan. Mula sa bintana ng isang itim na Mercedes na nakaparada sa di kalayuan, dahan-dahang ibinaba ni Doña Carmen ang salamin. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng habag para sa sariling anak. Sa halip, ang mababakas doon ay ang tagumpay ng isang mangangaso na nahuli ang kanyang biktima. Lumapit siya kay Elena, ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa basang lupa ay tila isang pang-uuyam. Tingnan mo ang ginawa mo, Elena. Anang matanda. Ang boses ay kasing lamig ng bangkay. Dahil sa katigasan ng ulo mo, ang anak ko ay mabubulok sa kulungan. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang mga bata. Pirmahan mo ang pagsuko ng pangangalaga at sa isang tawag ko lang, mawawala ang lahat ng kaso laban kay Rodrigo. Isipin mo, Elena, ang kalayaan ng lalaking mahal mo o ang pagkakait sa mga bata ng magandang buhay? Nanginginig ang buong katawan ni Elena, ngunit hindi dahil sa takot. Isang uri ng apoy na matagal nang nabaon sa ilalim ng kanyang pagiging tahimik ang biglang nagliyab. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Carmen, ang mga matang puno ng lason at pagiging makasarili. Maaari mo kaming patayin sa hirap, Doña Carmen. Ang boses ni Elena ay naging matatag, walang panginginig. Maaari mo kaming gutumin at itapon sa kulungan, pero hinding-hindi mo mabibili ang aming mga kaluluwa. Ang kalayaan ni Rodrigo ay hindi magmumula sa isang maduming kasunduan, kundi sa katotohanang pilit mong itinatago. Hindi na hinintay ni Elena ang sagot ng matanda. Tumalikod siya at hinarap ang kanyang mga anak na nakasilip sa bintana ng kanilang dampa. Sa mga oras na iyon, ang mahinang Elena ay tuluyan ng pumanaw. Ang tumayo sa harap ng mga bata ay isang inang handang makipagdigma sa isang higante. Sa tulong ng matandang huwes na si Judge Antonio, ang lalaking matagal nang nakamasid sa kanila, nagsimulang kumilos si Elena. Hindi siya nagtungo sa mga opisina ng malalaking abogado, kundi sa mga puso ng mga taong nakakita sa kabutihan ni Rodrigo sa gitna ng bao. Ang video na kinuha ng isang kapitbahay gamit ang lumang cellphone, ang video kung saan makikita si Rodrigo na duguan habang inaayos ang bintana sa gitna ng unos, ay mabilis na kumalat sa social media. Ang imahe ng isang total Salazar na nagpapakapahirap para sa kanyang pamilya ay naging isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang kapangyarihan ng media ni Doña Carmen. Isang gabi, habang abala si Elena sa pag-aayos ng mga dokumento sa tulong ni Judge Antonio, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Si Isabela. Ang babaeng dapat sana ay ikakasal kay Rodrigo ay nag-imbita sa kanya sa isang Vang na Kwan Cafe sa dulo ng lungsod. Pagdating ni Elena, nakita niya si Isabela na tila balisa, pabalik-balik ang tingin sa labas. Walang paligoy-ligoy na inilapag ni Isabela ang isang maliit na USB sa ibabaw ng lamesa. Ayaw kong madamay sa pagbagsak ni Doña Carmen, Elena. Bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila haging ng hangin sa takot. Nasa loob niyan ang mga recording ng pag-uusap nila ng Dr. Siyam na taon na ang nakalilipas. Ang ebidensya na hindi kabaog at ang plano niyang manipulahin ang mga shares ng kumpanya gamit ang pekeng kaso laban kay Rodrigo. Ibigay mo yan sa korte. Napaawang ang bibig ni Elena habang nakatitig sa maliit na bagay na hawak niya. Ang susi sa kanilang kalayaan ay nasa kanyang mga kamay na. Ngunit bago pa niya makuha ang USB, hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay ng mahigpit. Pero sa isang kondisyon, Elena, anang Isabela, ang kanyang mga mata ay naging madilim. Kapag nakalaya na si Rodrigo, sisiguraduhin mong mawawala na kayo sa buhay namin habang buhay. Handa ka bang talikuran ang lalaking ipinaglalaban mo para lang sa kanyang kaligtasan? Ang bawat pagpukpok ng maso ng huwes sa matigas na kahoy ay tila isang pintig ng tadhana
na umaalingaw sa loob ng malamig at malawak na silid ng hukuman. Ang amoy ng lumang papel at formalidad ay bumabalot sa paligid, habang ang bawat mata ay nakatuon sa dalawang panig na naglalaban para sa kinabukasan ng dalawang bata. Sa isang panig, nakaupo si Doña Carmen, suot ang isang mamahaling itim na terno na tila baluti ng isang reyna. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Sa kabilang panig, naroon si Elena, payak ang suot ngunit ang kanyang likod ay matuwid, bitbit ang dangal na hindi kayang tapatan ng anumang hiyas. Nagsimula ang abogado ni Doña Carmen sa pamamagitan ng paglalatag ng mga larawan, ng nawasak na karinderya, at ng maputik na eskinita. Kagalang-galang na huwes, tingnan ninyo ang lugar kung saan pinalalaki ang mga tagapagmana ng Salazar Group, anang abogado. Ang boses ay puno ng mapait na panunuya, dumi, panganib, at kawalan ng katiyakan. Ito ba ang nararapat para sa mga batang may dugong bughaw? Ang isang inang hindi man lang maibigay ang pangunahing pangangailangan ng kanyang mga anak ay walang karapatang manatili sa kanyang posisyon. Ngunit sa gitna ng tila panalo ng argumento ng kabilang panig, tumayo ang huwes at tinawag ang huling saksi. Bumukas ang pinto sa gilid at pumasok si Rodrigo, suot ang kanyang kulay abong suit na tila mas maluwag na sa kanya ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa katotohanan. Nakalaya siya pansamantala sa tulong ng piyansa na inayos ni Judge Antonio at ngayon, nakahanda siyang maging boses ng katarungan. Kagalang-galang na huwes, ako ang ama ng mga batang ito. Ang boses ni Rodrigo ay dinala ng hangin patungo sa bawat sulok ng silid, malinaw at walang pag-aalinlangan. 9 na taon akong namuhay sa isang palasyo na puno ng lason at kasinungalingan. Nakita ko kung paano gamitin ng sarili kong ina ang kanyang kapangyarihan upang durugin ang isang inang wala namang ibang ginawa kundi magmahal. Ang isang palasyong puno ng lason ay hindi kailanman magiging mas mabuti kaysa sa isang dampa na puno ng pagmamahal. Ang mga anak ko ay hindi kailangan ng ginto. Kailangan nila ng isang pamilyang marunong tumayo sa gitna ng bagyo. Kasunod nito, iniharap ni Judge Antonio ang maliit na USB na ibinigay ni Isabela. Ang bawat salitang lumabas sa speaker ng korte, ang boses ni Doña Carmen na nakikipagkasundo sa Dr. 9 na taon na ang nakalilipas upang palabasing baog si Elena, at ang kanyang plano na manipulahin ang kumpanya, ay tila mga latay na humahampas sa balat ng matanda. Ang katahimikan sa loob ng hukuman ay naging mabigat, tila isang bagyong malapit ng sumabog. Nang mapagtanto ni Doña Carmen na wala na siyang matatakasan, ang kanyang pagiging reyna ay biglang gumuho. Tumayo siya, ang kanyang buhok ay nagsimulang magulo, at ang kanyang mga mata ay naging madilim sa tindi ng galit. Mga hangal! Ako ang nagtayo ng imperyong ito. Hindi ko hahayaang ang isang hamak na babaeng ito ang kukuha sa lahat ng pinaghirapan ko. Ang kanyang gawi ay naging marahas, tila isang nasukol na hayop, hanggang sa kailanganin siyang hawakan ng mga gwardya. Matapos ang ilang oras ng deliberasyon, muling bumalik ang huwes. Ang tunog ng kanyang pag-upo ay tila isang huling hudyat. Dahil sa mga ebidensyang ipinakita, ang petisyon para sa legal na pangangalaga ay ibinabasura. Ang karapatan sa mga bata ay mananatili kay Elena. At dahil sa napatunayang pandaraya at manipulasyon, ipinag-uutos ng korteng ito ang agarang investigasyon at pag-aresto kay Doña Carmen Salazar. Ang bawat hikbi ni Elena ay naging isang daloy ng kaligtasan. Nang lumabas ang hatol, mabilis na tumakbo si Leo patungo kay Rodrigo. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na yumakap sa binti ng kanyang ama. Si Maya naman ay binuhat ni Elena. Ang kanilang mga luha ay naghalo sa gitna ng tagumpay. Sa di kalayuan, nakita nila si Doña Carmen na pilit na isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang dating kinatatakutang awtoridad ay isa na lamang alaala ng nakaraan. Sa labas ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ngunit sa gitna ng katuwaan, napansin ni Rodrigo ang malalim na tingin ni Elena. Naalala ni Elena ang kondisyon ni Isabela. Ang kalayaan ni Rodrigo kapalit ng kanilang paglayo. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na laban para sa kanilang pag-iibigan ay tila kakarampot pa lamang nagsisimula. Ang ingay ng lungsod ay tila unti-unting naglalaho, napapalitan ng masayang tunog ng mga martilyo at lagari sa munting eskinita ng Barangay Santol.
Wala na ang mga itim na sasakyang nagdadala ng banta. Sa halip, ang paligid ay napuno ng kulay ng bagong pintura at ang amoy ng sariwang semento. Ang Salazar Group ay nasa gitna ng malaking krisis, ngunit para kay Rodrigo, ang tunay na imperyo ay ang piraso ng lupang kinatatayuan niya ngayon, ang lupang binili niya gamit ang sariling ipon upang matiyak na wala nang sinumang makapagpapaalis sa kanyang pamilya. Nakatayo si Rodrigo sa tapat ng bagong gusali na dati ay isang barong-barong lamang. Adobo ni Elena ang nakasulat sa isang maayos na karatula sa itaas. Hindi na siya ang CEO na may suot na mamahaling relos. Ang kanyang mga manggas ay nakatupi, ang kanyang mga braso ay may bakas ng alikabok, at ang kanyang mukha ay may ngiting hindi kailanman nakita sa mga pahina ng business magazines. Sa loob ng ilang linggo, naging mailap si Elena. Ang bawat haplos ni Rodrigo ay tinatapatan niya ng pag-iwas. Ang bawat tingin ay may kalakip na pait. Naalala ni Rodrigo ang mga huling salita ni Isabela bago ito tuluyang lumisan, patungong ibang bansa. Ang tungkol sa kondisyong ibinigay nito kay Elena, kapalit ng ebidensya. Nang dapit hapon na at ang mga trabahador ay nagsimula ng magligpit, natagpuan ni Rodrigo si Elena na nakaupo sa mga baitang ng hagdan, nakatingin sa papalubog na araw. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa mga hibla ng kanyang buhok, na may ilang puti na sa gilid, mga bakas ng 9 na taon ng pakikipagtunggali. Hindi mo kailangang tuparin ang pangako mo kay Isabela. Mahinang simula ni Rodrigo habang dahan-dahang tumatabi sa kanya. Naramdaman niya ang bahagyang pag-igting ng mga balikat ni Elena. Nakausap ko na siya bago siya umalis. Sinabi ko sa kanya na walang sinuman, kahit siya o ang nanay ko, ang may karapatang magdikta kung saan tayo nararapat. Hindi sumagot si Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Sa gitna ng katahimikan, inabot ni Rodrigo ang kanyang kamay. Ang mga daliri ni Elena na may mga kalyo, dahil sa pagluluto at paglalaba, ay marahan niyang hinaplos. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Inihilig ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Rodrigo, isang mabigat na pagsuko na puno ng ginhawa. Naramdaman ni Rodrigo ang init ng hininga ng kanyang asawa sa kanyang leeg. Isang damdamin na mas matamis kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Akala ko kailangan nating magsakripisyo muli para lang maging malaya ka. Bulong ni Elena, ang boses ay tila isang marupok na sinulid. Ang kalayaan ko ay wala sa pera o sa kumpanya, Elena. Ang kalayaan ko ay narito sa tabi ninyo, sagot ni Rodrigo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng dapit hapon. Ang lumang singsing sa kasal na ibinenta ni Elena sa ospital. 9 na taon itong nawala sa iyong daliri. Pinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko ito, hindi bilang simbolo ng nakaraan, kundi bilang pundasyon ng ating bukas. Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa ngalan-ngalan ni Elena. Ang bawat pagdampi ng kanilang balat ay tila isang paghilom ng mga sugat na matagal nang nakabukas. Hinawakan ni Elena ang mukha ni Rodrigo. Ang kanyang mga daliri ay bumabakas sa bawat linya ng mukha nito, tila tinitiyak na hindi ito isang panaginip. Sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng paghingi ng tawad, pangako, at ang matinding kagalakan ng pagiging buo muli. Ang kapayapaan ay tila tuluyan na silang niyakap. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa loob ng bagong bahay. Ngunit sa gitna ng kanilang munting pagdiriwang, isang lalaking naka-uniforme ng kartero ang huminto sa tapat ng gate. May iniabot siyang isang puting sobre na may selyo ng Bureau of Corrections. Nang buksan ito ni Rodrigo, ang kanyang mukha ay bahagyang namutla. Isang sulat mula sa kanyang ina, si Doña Carmen, mula sa loob ng bilangguan. Ang papel ay may mga mantsa ng luha, ngunit ang bawat salita ay tila may dalang panibagong hamon na hindi pa nila napaghahandaan. Sa paglipas ng 1 taon, ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahang natatakpan ng mga bagong alaala, gaya ng pagtubo ng mga sariwang dahon sa isang punong muntik ng mabuwal ng bagyo. Ang sulat na natanggap ni Rodrigo mula kay Doña Carmen ay hindi naglalaman ng pagsisisi. Sa halip, ito ay puno ng mga sumbat at pagtatangkang manipulahin muli ang kanyang kalooban mula sa loob ng rehas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang mga kamay ni Rodrigo. Sa harap ng munting kalan sa likod ng kanilang bahay, pinanood ni Rodrigo kung paano dahan-dahang lamunin ng apoy ang bawat salita ng kanyang ina hanggang sa maging abo ang lahat ng pait.
Hindi ito dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa pagpili na maging malaya. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap sa mga taong naging lason sa ating buhay, kundi ang pagbitaw sa bigat na pumipigil sa ating paghakbang. Ang adobo ni Elena ay hindi lamang naging isang restaurant. Ito ay naging simbolo ng tagumpay ng isang payak na pangarap. Sa bawat tanghalian, puno ang bawat lamesa ng mga suki at mga bagong mukha na naaakit ng halimuyak ng bawang at toyo na kumakapit sa hangin. Si Leo, na ngayon ay 10 taon na, ay tinatawag na ng lahat bilang Little Manager dahil sa kanyang pagiging masinop sa pag-aasikaso ng mga bayad. Si Maya naman ay may sariling sulok sa restaurant kung saan ang kanyang mga guhit ay nakadikit sa dingding. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga drawing ng pamilya ay mayroon ng isang matangkad na figura ng ama na mahigpit na nakahawak sa kanilang lahat. Isang dapit hapon, habang nagliligpit na sila ng mga gamit, tumayo sina Rodrigo at Elena sa tapat ng malawak na bintana ng kanilang tahanan. Ang bintanang iyon, na dati ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy na muntik ng tangay ng unos, ay ngayon ay matibay na at nakaharap sa paglubog ng araw. Hinawakan ni Rodrigo ang kamay ni Elena, nararamdaman ang lamig ng gintong singsing na nananatiling nagniningning sa kanyang daliri. Sa tingin mo ba, Elena, sapat na ang lahat ng ito para mabura ang 9 na taon? Mahinang tanong ni Rodrigo, habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na kalangitan. Lumingon sa kanya si Elena, ang kanyang ngiti ay puno ng kapayapaang matagal niyang ipinagdamot sa sarili. Hindi mabubura ng kahit anong bagay ang nakaraan, Rodrigo, pero ang bawat pako na ibinaon mo sa bintanang ito noong gabing iyon ay naging sapat na para itayo ang isang bagong bukas. Ang mahalaga ay hindi na tayo kailangang matakot sa ulan dahil alam nating mayroon tayong masisilungan na gawa sa katotohanan. Nahanap na nila ang tunay na binyen, kapayapaan. Ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, kundi sa bawat gabi na nakakatulog silang mahimbing nang walang itinatagong lihim. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat nakikinig ay simple. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga titulong nakasulat sa papel o sa laki ng bahay na tinitirhan, kundi sa lakas ng loob na protektahan ang mga taong mahal mo kahit sa gitna ng pinakamalakas na bao. Ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay ang siyang nananatiling dalisay, at ang bawat bintanang nasira ay pagkakataon lamang upang makita natin ng mas malinaw ang liwanag ng umaga